for our first property, so temperature is the degree of hotness and coldness of a body. That's the basic definition. Madali yung definition. Sir, ano yung mga tatanungin sa temperature? Pag sinabing temperature, iba-iba yung mga scale natin dito eh. Tama ba? Ano yung mga familiar yung scale? Meron tayong Celsius, Fahrenheit, ano pa? Kelvin, ano pa? Rankine or Rankine. So, yun yung mga thermodynamic scales natin. Tama ba? You're very familiar kasi na-encounter natin yan ng college. Ngayon sir, what are the possible questions? The possible questions is this. Of course, magko-convert tayo. Mga possible question yun. Pero bago tayo mag-convert, ang terminology dito is the scientist na nakadiscover. Okay? Sometimes that is the question. Patanay ka, who discovers Celsius scale? Okay? Hindi mo pwede sagutin, sir, si Mr. Celsius. Okay? Huwag ganon. Kasi ang choices, apelido nila lahat, Celsius. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin Mr. Celsius. Okay? So you must know the first name. Sino sa Celsius? Okay, Anders Celsius. So, the scientist na nakadiscover ng Celsius scale is Anders Celsius. Sa Kelvin, sino? Si Lord Kelvin or William Thomson. So, make sure familiar kasi yun lang yun eh. Hahanapin mo lang sa choices, shade mo sagot na. Okay? Anders Celsius, William Thomson. Sa Fahrenheit, sino? Si Gabriel Daniel Fahrenheit. Please take note, okay? Or if you have a book, nasa libro lang naman yan. Okay? Anders Celsius, William Thomson, Gabriel Daniel Fahrenheit, and then sa Rankine, William Rankine. Okay? So those are the names. Okay? Kung lalabas sa board exam, easy 1 point para sa akin. Bakit sir, kabisado ko kasi? Easy 1 point para sa inyo. Bakit sir, alam mo kasi? But if you don't know, that would be difficult. Okay? Sir, ano ang pinakamasamang gawin sa board exam? Pinakamasamang gawin sa board exam ang hula. Okay? If you will guess, the probability is 25% na makakuha ka ng tamang sagot. Okay? I'm sure tapos na kayo sa statistics and probability, tama ba? Okay? It's impossible maka 70% sa pure guess. Impossible. So, bawal mong hula. So, gawin natin lahat. Okay? Now, sir, okay na tayo sa mga scientists. Doon naman tayo sa formula. Do we need to memorize conversion ng Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius? Kailangan pa bang tandaan yan or i-memorize? Kailangan pa ba? Hindi na sir. Why? Kasi our calculator is capable to solve this. Okay? Don't memorize na. Kaya hindi na kailangan. Bakit sir? Ano yan? Shift? Ano yan? Shift ano? Shift A? 37 or 38. So that's it. Ang hindi kaya ni calculus, yung pagko-convert natin ng absolute temperature. Okay? Ang hindi niya kaya, absolute temperature. Sir, ano ba yung absolute temperature? That is Kelvin para sa SI, that is Rankine para sa English. Hindi kaya ni calculus yan. So, it is a must, tandaan. And I'm hoping, expecting, talagang memorize mo kasi paulit-ulit ito eh. Tama ba? Paano ako ng Kelvin? Celsius plus 273. How about Rankine? Fahrenheit plus 460. Wala yan sa calculator. It is a must talaga dapat memorize. You need to memorize it by heart. Bakit sir? Madalas magamit. Okay? Absolute temperature. Absolute temperature. Then yung unit pag absolute yung pinag-usapan. Okay? Pag sinabing absolute, there's no such thing as negative. Wala kang makikita ang negative 10 Kelvin. Hindi yan nag-exist. Walang negative pag absolute. Celsius pwede pa. Kunyari, negative 10 Celsius. Pwede yan. Posible yan. Pero kapag absolute, walang negative. Okay? So meaning, sir, what is the lowest possible temperature? Ano yung lowest possible? Oh, analyze. What's the lowest possible temperature? 0 Kelvin. Yan yung pinakamababa. Sa English naman, 0 Fahrenheit. Yan yung absolute zero na tinatawag. That's the temperature kung saan yung molecules ng any object hindi na gumagalaw sa sobrang lamig. Okay? Absolute zero. So yun lang naman yung tatandaan dito. And then, yun na natin yung slides kung ano pang meron. Ito pala. Palagay pala dito sa ating handouts. Yung mga pangalan nila. Meron ba kayo sa notes nito? Wala.
Wala. So, yan. Those are their names. So, make sure pamilya. Lord Kelvin or William Thomson, William Rankine, Gabriel Daniel Fahrenheit, and Anders Celsius. Okay? Those are their names. Okay na tayo dito siguro. And then, ito. Absolute temperature, na-discuss na natin yan. Absolute zero, at yung mga absolute zero. So, kung 0 Kelvin, that is negative 273 Celsius. Kasi pag ginawa ko itong 0, negative 273. Pag ginawa ko itong 0, negative 460 naman para sa Fahrenheit. Okay? And then, naalala nyo ba yung 9/5 tsaka 5/9 na yan? Ano yan? That is the conversion. Tama ba? Yung formula natin, para dito. Do you need to memorize? Hindi na sir. Pero kung kaya mo i-memorize, pwede rin naman. Kung gusto mo mag-exhibition. Okay? So, pero kaya na i-calculate. Temperature difference. Okay? This is the difference between two temperature reading from the same scale. Ganito sir ha. Yan kayo ng idea. For example, meron akong 10 degrees Celsius and then meron akong 200 degrees Celsius. We have two temperatures. Tatanungin ka ng temperature difference, delta T. Pag sabing temperature difference, subtraction lang yun. So, napaka-basic naman sir. So, 200 minus 10, that is 190 degrees Celsius. Answer ang nagad yan. Okay? Ngayon sir, ganito. Sir, paano sir, pag ang tanong, temperature difference in terms of Kelvin. Paano sir, pag Kelvin yung tinatanong? So, what should we do? Ano gagawin natin? Paano pag Kelvin yung tinatanong? Kasi Celsius yung answer na to eh. Paano pag Kelvin? Sir, that is just the same. Huwag na akong mag-add. Pag sir, ang sagot, 190 Kelvin as well. Sir, bakit? Kasi kung i-convert mo yan, that would be nonsense. Why? Paano magiging Kelvin to? Plus 273. Paano magiging Kelvin to? Plus 273. Anong gagawin mo? Isusubtract mo din naman eh. So, nag-cancel out lang kahit i-add mo ng 273. So, meaning sir, in magnitude, yung Celsius and Kelvin, the same. So, pag tinatanong ko ng temperature difference ng Celsius at Kelvin, huwag ka nang mag-solve kasi they're just the same. Ganun din sa English. Sa English, ano yung English natin? Fahrenheit at Fahrenheit. So, they're just the same. Ano lang hindi parehas? Ano lang hindi parehas? Ang hindi parehas yung SI tsaka English. Tama ba? Ang SI Celsius. Ang English Fahrenheit. So, hindi sila equal. So, para makapag-solve tayo, anong gagawin natin, sir? Gagamit tayo ng ratio. Ang tanong, ano ba to? 5/9 or 9/5? Yun lang naman yung gagamitin mong ratio. Yun pa rin eh. 5/9 or 9/5? Ano yan? 5/9 or 9/5? Ganito many students nalilito or many students basta nag-memorize na lang. Okay? Tapos pag nilito mo, binaliktad ko, Fahrenheit, Celsius, hindi na makasolve. Bakit sir? Hindi na alam gagawin. Or nakalimutan na talaga. Okay? Para hindi mo makalimutan, simple lang. Ano yun sir? Di ba sir, 5/9? It's either 5 yung taas or 9 yung taas. Tama ba? Ang titingnan ko lang magnitude. Tingnan mo mabuti para di nakakalito. Kumpara mo, Celsius, Fahrenheit. Sino mas malaki parate? Ang 0 degrees Celsius, ilang Fahrenheit? 32. Tama ba? Ang 100 degrees Celsius, ilang Fahrenheit? 212. Tama ba? So, sino mas malaki parate? Si Fahrenheit. So, kung sino yung malaki, dun may tapat si 9. Yung maliit, yung 5. So, 5/9. Pag ganyan yung itsura. Pag natataas si Fahrenheit, this is 9/5. So, this is the relationship pag magko-convert ka ng Celsius at Fahrenheit pag delta yung tinatanong. Okay, so that's it. Okay, solve na natin. Pakita na natin. Okay, a chef heated a bowl of soup at 30 degrees Celsius. So we have temperature 1, 30 degrees Celsius. Temperature 2, 45 degrees Celsius. What's the change in temperature in Fahrenheit scale? Solution. Question is delta T in terms of Fahrenheit. Okay? This is your first possible option. Okay, paano gawin natin, sir? Kung gusto mo, yan, nakalimutan mo to. 5/9 na yan. Hindi mo talaga maalala.
pwede mo manu-manuhin. Okay? Please convert 30 degrees Celsius papuntang Fahrenheit. Use your calculator. Shift 8, 38 or 37? So, ilan yan? Ilan to? 86. And then convert mo rin yung 45. Ilan naman yung 45? 130. So in that way, Fahrenheit, pwede na akong mag-temperature difference. Pag sabi temperature difference, T2 minus T1. So 113 minus 86, so ilan yan? 27 degree Fahrenheit. So we get the answer without using the formula. Okay? Delta C, delta F. Ano to? 5 or 9? 5, tapos itong baba, 9. O, difference in Celsius. Ang given kasi Celsius pwede mong diretsyon yun. 45 minus 30, yan yung difference in Celsius. Over, difference in Fahrenheit, 5 over 9. Pag sinif-solve mo yan, you will get the same answer, 27. Okay? So you have two possible options to solve. Parehas yan madali. Okay? Medyo warm up pa lang. Madali pa lang yung umpisa. Okay? Tuloy na tayo. So, second topic is pressure. Basic muna tayo. Huwag muna tingnan yung screen. Dito muna tayo sa basic concept. Okay? Ano general formula ng pressure? Pagkakaalam natin. Pressure. Formula. Sir, force over area. Tama ba? That is pressure. Force over area. Okay, lagyan ko ng simple units ha. Ang board exam kasi natin, English tsaka SI. So, dapat familiar tayo parehas. Pag SI, ano unit ng force? Ano unit ng force? Newton sir. Tama. How about area? Meter squared. So that is pressure. Ang Newton per square meter, this is also known as Pascal. So, kailangan naiintindihan ko ibig sabihin ng Pascal. Ang Pascal is Newton meter squared. How about kilopascal? Ano ibig sabihin ng kilopascal? Sige nga. That is just the same sa kilonewton per square meter. That's it. Tama. Okay, nagre-refresh muna tayo ng basic. How about sa English? Pag English, ano unit ng force? Ano unit ng force? Sa English. Sir, pound force. Tama ba? How about sa area? Anong area ginagamit natin madalas sa English? Pwedeng feet squared, pwedeng inch squared. Depende sa laki ng unit. Tama ba? Pag inch squared nilagay ko dyan, yan yung ibig sabihin ng PSI. Pound per square inch. Pag feet naman, ang nilagay ko sa baba, yan yung ibig sabihin ng PSF. Pound per square feet. So, yun yung mga basic natin. Okay? Now, ganito sara, pag sinabing pressure, may ilan yung scale natin? Meron tayong tinatawag na absolute. Ano pa? Ano pa? May tinatawag tayong gauge. Tama ba? Meron pa ba? Meron pa ba? Wala na, sir. Okay? Pag sinabing pressure sa thermodynamics, it's either absolute or gauge pressure. Hindi kasama yung atmospheric ha. Pag sabi kasing atmospheric pressure, yan yung pressure exerted by the atmosphere. Hindi siya scale. Dalawa lang tayo. Okay? Ngayon sir. Okay? Yun yung definition of atmospheric. Okay? That is the absolute pressure exerted by the atmosphere. Okay? That is the pressure obtained from barometric reading. Okay? So, ganito sara. Differentiate first. What is the difference ng absolute sa gauge? Yan, ito, tinanong ka ng sa board exam. Nagbigay ng definition. Okay? This is the pressure, this is the intensity of pressure measured above or below atmospheric pressure. Anong sagot? Absolute or gauge? Intensity of pressure above or below atmospheric pressure. Ano yun? Okay, ganito sir ha. Para hindi tayo magkalituhan. Okay? Tinatanong sa board exam kasi kaya pinapaliwanag. Sir, ganito. Ang difference ng dalawang pressure na yan is the reference. Reference kung saan sinukat. Pag sinabing absolute pressure, that is the intensity of pressure okay, measured above
absolute zero pressure. Okay? Pag ang reference mo, absolute zero pressure, absolute ang tawag. Pero pag ang reference mo ganito, intensity of pressure, okay, measured above or below atmospheric, tawag ng gauge. Okay, so ang keyword natin is kung saan sinukat. Pag sinukat mo sa absolute zero, absolute yun. Pag sinukat mo with reference sa atmospheric pressure, gauge naman yun. Okay, so that is their difference. Bigyan ko kayo ng simple illustration. For example, sir, meron tayong scale dito. Yung pinakamababa, yung zero. So, ito yung absolute zero pressure. Okay? For example, ang scale natin in terms of kilopascal. Para lang meron tayo ibigyan. Okay? So, ibig sabihin, this is 0, 1, 2, 3, pataas ng pataas. Okay, ngayon, at this point, sa pagsusukat natin, lumalabas, ito yung 101.325 kilopascal. So meaning sir, yung part na yan yung atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Okay? Kaya kuha tayo ng pressure points. Yung pressure points, pwede kong pangalanan in terms of gauge or in terms of absolute. Kasi dalawa lang naman yung pangalan ng pressure eh. It's either gauge or absolute. For example sir, yung point na to, point A. Okay? Pag sinukat ko yan, sir, lumalabas dito is 151.325. For example lang ibig sabihin, yung point A na to, pwede kong pangalanan in terms of absolute. So, yung pressure sa A, ilan yan in terms of absolute? Sukatin mo. Sir, pag sinabing absolute, ang sukatan ko, absolute zero. Tama ba? Gaano kalayo yan from absolute zero? 151. So, pag pinananganan ko si point A, that is 151.325 kilopascal absolute. Reference ko sa baba. Pero kung papangalanan ko si point A in terms of gauge, ilan yan? Ilan yan? Ano bang definition? Intensity of pressure above atmospheric. So, gaano to kataas? Atmospheric. Gaano yan kataas? 50. Ano ba? So, pag pinangalanan ko yan, that is 50 kilopascal gauge. So, yun yung ibig sabihin. So, depending on sa reference. Parehas ba yung 151.325 kilopascal absolute sa 50 kilopascal gauge? Parehas ba yan? Parehas ba yan? Yes, sir. Kasi parehas point A yan. Tama ba? Kung ito na yung ginamit kong sukatan, absolute. Tama ba? Pag ito ginamit kong sukatan, gauge yan. Pero they're just the same. Tama ba? Nagagets na ba? Ay, isa ba? For example, ito, sir. Okay? Yung point na to, that is 71.325. So, ibig sabihin, for example, lalagyan ko ito B. Pangalanin ko yung point B in terms of absolute. Ilan yan? Ilan yan? 71.325 kilopascal absolute. Tama ba? Eh, pag pinangalanan ko yan using gauge, paano naman? Paano naman? Ano reference ng gauge? Ano reference ng gauge? Atmospheric. Kaso nagkataon lang, this is below. Tama ba? This is below atmospheric. So, ilan yan? Kano siyang kalayo dito? 30. 30 below. Tama ba? 30 below. So, ibig sabihin sir, lagyan mo negative. Negative 30 kilopascal. Ibig sabihin, yung point B is 30 below atmospheric. Tama naman, 30 below yan. Okay? Ngayon, ganito sir kung gusto ko tanggalin yung negative, kunyari, sa books, hindi sila susulat ng negative eh. Ang ginagawa nila ganito, sir, ang sinusulat nila, 30 kilopascal vacuum. Eh, pag may nakita kang word na vacuum, automatically, ang ibig sabihin nun, below atmospheric. Ang ibig sabihin ng vacuum na to, negative. Eh, so pag nakita ka ng vacuum, below agad yan. Below atmospheric. So, basic illustration. Now, sir, the formula. The formula is this. Pag magko-convert ka ng gauge papunta ng absolute, pakitandaan, basic na basic naman. Ang pagkuha ng absolute pressure is gauge plus atmospheric. General formula. Please memorize. Okay? So, sir, what is the crucial part? The crucial part is yung constant.
Ang ATM or 1 atmospheric, constant yan, hindi binibigay ng problem. Tinatandaan. So please memorize constanta. Sir, lahat ba yan tatandaan ko? Hindi naman lahat yun, baka kasi nakocompute naman. Okay, sulat ko lang yung basic. Kilopascal ilan? Please memorize, tinatandaan to. Ang 1 ATM ilang kilopascal? 101.325 kilopascal. Napakahalaga niyan. Madalas magamit. PSI ilan? PSI ilan? Ilan? 14.7 PSI. Eh, paano pag kailangan ko PSF? Convert na lang. Tama ba? Convert na lang. So, paano magiging PSF yan? Times 12 squared. Tama? Times 12 squared. Okay? Or times 144. Kasi ang 12 squared, 144 yan. Okay? Ano pang basic? Millimeter mercury. Ilan? 760. E paano pag kailangan ko H mercury? Convert na lang din. Okay? Yung millimeter gawing H. Para lumabas yung H mercury. Pero kung makabisado mo, ilan yung H mercury? 29.92. If you memorize, 29.92 yun. Kung hindi mo alam yung 29.92, divide mo lang ito ng 25.4. Kasi ang 1 inches, 25.4 millimeter. So pag kinonvert mo yung millimeter papuntang inches, lalabas ka. Okay? So ito lang. Ito lang yung tinatandaan ko. The rest, nakakonvert ko naman eh. Okay? So please memorize yung mga basic para makapag-solve. Okay? Let's try number 2. Okay. The first challenge, so problem number 2 is the illustration. So please try to draw kung ano yung given. Okay, drawing yung number 2. If you don't draw it, medyo mahirapan kayo dyan. Number 2. Okay, basahin natin sa a vertical frictionless piston cylinder device containing gas has a mass of 10 kg with cross-sectional area of 10 square centimeter. And it is cooled with a force of 100 Newton. Calculate the pressure inside if the atmospheric is 101 kilopascal. So, dun muna tayo sa mga given. Sir, we have mass, 10 kg. We have atmospheric pressure, 101 kilopascal. So, siya yung nagbigay. So, ito yung susundin natin. We have area na 10 square centimeter. And we have a force na nagpupull dun sa ating piston na 100 Newton. So, those are the given. Okay? Ito lang. Basic concept, thermodynamics, CCC. Concept, constant conversion. Eh, ma-apply natin yung lahat ngayon. Kung i-illustrate ko yun, sir, parang ganito yung setup. Okay? Ito yung piston natin. Okay? Ito yung cylinder. May nasa loob gas. Okay? Anong nangyari ganito sa kung titingnan ko yung mga forces inside, ay forces inside or forces dun sa system natin, ito yung makikita ko. Ano yun, sir? Merong weight. Ang weight laging pababa. Tama ba? So we have a weight. Ano pa mga force makikita natin? Sir, merong atmospheric dito. Tama ba? May pressure na atmospheric. So kung may pressure na atmospheric, may tumutulak dito pababa. Tama ba? Sir, merong gas sa loob. Kung merong gas sa loob, merong pressure sa loob. Tama ba? Pressure inside. Tama ba? Yung pressure inside, yan yung tumutulak pataas. Tama ba? And then, merong external force na given. External force. Meron daw tayong 100 Newton force pulling upward. So, meaning, sir, meron pa tayong force na galing sa labas. Force outside. Okay? So, those are the illustrations. So, kung titingnan ko mabuti, saan ganito? Okay? Kung titingnan ko, summation of forces along vertical, okay, is equivalent to 0. Okay? Assuming all upward forces to be positive. So, statics yung approach, pero thermodynamics yung solution. Okay? Ganito. Pressure is force over area. General formula. Tama? Since yung gas natin nasa loob, ang pressure niyan pataas. Tama ba? So, ibig sabihin yung force inside, pataas yun. So, upward force, force inside. Force inside. Ano pa yung pataas? Yung pulling force, yung external force na 100 Newton, tama ba? Plus
force outside. Meron pa bang pataas? Wala na, tama ba? So minus, ano naman yung mga pababa? Yung weight, minus, ano pa? Yung force no atmospheric. Kasi kung may pressure yung atmospheric, meron din force yung atmospheric na tumutulak pababa. So, force na atmospheric. Equivalent to 0. Okay na ba yung setup ng formula natin? Yes sir, yan lang naman yung mga forces involved. Okay? This is the concept. Now sir, question is, pag nag-substitute tayo, hindi lalabas sagot. Hindi lalabas yung sagot. Bakit sir? Sir, paano makuha yung force inside? Use this. Ang force is equivalent sa pressure times area. Okay? Ngayon sir, kung ilalagay ko dito, force inside, that is pressure inside, times area. Tama ba? Plus, force outside, given naman eh. So, hindi ko na compute. Minus, para nakakuha ng weight. Para nakakuha ng weight. Para nakakuha ng weight. Mass times gravity, basic formula. Tama ba? mg. Tama. Okay? Minus, paano makakuha yung force atmospheric? Pressure atmospheric times area. Tama ba? Nasusundan ba? So, pressure atmospheric times area. Equivalent to 0. Okay. At this moment, solvable na yan. Now, sir, eto nawawala. Given. 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 Constant. Given. Given. So, meaning, sir, shift solve. Tama ba? Shift solve na lang yan. Kasi, sir, if you don't look on the units, it would be nonsense. Kahit i-shift solve mo yun paulit-ulit, di lalabas mo. Bakit, sir? May mga units pa tayo. Okay? Ngayon, sir, ano bang gusto mo mangyari? Depende sa iyo eh. Depende sa magsusolve eh. Ano gusto mong unit ng pressure? Pascal, kilopascal? Depende sa nagsusolve ah. Sir, gusto ko Pascal. For example, Pascal. Okay? Pascal. Ano ibig sabihin ng Pascal? Ano ibig sabihin ng Pascal? Newton per meter squared. Tama ba? So, sundin mo yung unit na to. Para lumabas Pascal. Gawin na natin. Pressure inside Pascal. Area, dapat meter squared. So, i-convert mo to papuntang meter squared. Ilan to sa meter squared? O, basic conversion, 10 cm squared. Okay? Kailangan ko meter. So, 1 meter, ilang centimeter? Hanggang C, conversion, ilan? Kailangan na lang natin yun, ilan? 100 cm. And naka-squared. Squared ko pa ilabas. Tama ba? Cancel out, ilan to? 0.001 meter squared. Tama ba? Substitute ko dito. 0.001. Okay? Plus, force outside. Ilan yung force outside? 100 Newton. So, 100 Newton na to. Okay? Minus, what's our mass? 10 kilogram. Tama ba? What is the gravitational pull? Constant yun, constant. What's the value? 9.81. 9.81. Okay? Minus, what's the pressure atmospheric? 101 kilopascal. Ano dapat na unit? Pascal. Tama ba? So instead na 101 ang ilalagay ko, 101,000. Kasi kailangan, sir, Pascal ito. Okay? Kasi Pascal yung lalabas dito kasi Newton to. Okay? Times area na 0.01 equivalent to 0. Now, consistent na yung unit na yan, shift solve, makukuha mo yung pressure inside. Yung tinatanong. Kaso ang unit, Pascal. Convert mo na lang kilopascal dito. So, please use your calculator. Try natin. That is 991,000 or 99,100 Pascal. In terms of kilopascal, move mo na lang ng tatlo. That would be 99.1 kilo Pascal.